Si Habiki ay isang ordinaryong high school girl na malakas kumain. Upang magpapayat, nagpasya siyang sumali sa isang gym malapit sa kanyang paaralan. Nang siya ay dumating, nakita niya si Akami, kaklase niyang mayaman at perfect model student na may perpektong grade sa lahat ng subjects. Nawala ang motivation ni Habiki na mag-exercise matapos makita si Miss Perfect at nagpasya siyang umalis sa gym pero bigla siyang nilapitan ni Akami. Nahirapan nang umalis si Habiki dahil kay Akami dahil gusto nitong magkaroon ng isang workout body na kasing edad niya. Pagkatapos ay pinapunta sila ng babae sa workout room, ngunit sa pagbukas ng pinto, nakita ni Habiki ang mga naglalakihang mga muscles ng mga lalaki kaya lalo siyang now overwhelmed. Sa kabilang banda, lubos na natutuwa si Akami na makakita ng maraming lalaki na may mga lumolobong muscles, na lalo pang nagpapakaba kay Habiki. Ngunit habang pinagpaplanuhan ni Habiki ang kanyang pagtakas mula sa mga freak shows, nakasalubong niya si Macho, ang pinakamahusay na trainer ng gym kaya sumang-ayon siya na sumali na sa gym matapos maakit ng lubusan ni Macho dahil sa kanyang magandang hitsura, at natutuwa siya na mayroon siyang normal na katawan kumpara sa mga halimaw na nasaksihan niya kanina. Kinabukasan, parehong nabighani ang dalawang babae kay Macho, na nagsimulang magpaliwanag kung paano mag-bench press ng tama. Natutuwa rin si Habiki na makita na naaakit din si Akami sa mga regular na lalaki. Ngunit nang mag-perform si Akami ng ilang bench press at maramdaman ang muscle pump sa kanyang dibdib, sinabi niya na gusto niyang maging kasing laki ng mga lalaking hinahangaan niya. Samantala, hindi makasabay si Habiki kay Akami, dahil nahihirapan siyang mag-perform kahit mas magaan ang binubuhat niya compare kay Akami. Habang naiinis si Habiki sa kanyang kakulangan sa lakas, minomotivate siya ni Macho at sinasabi sa kanya na huwag magmadali dahil hindi magkakatulad ang journey ng bawat isa, na lalong nag-pain love kay Habiki dahil sa sobrang bait nito sa kanya. Gayunpaman, habang sila ay nag-uusap, biglang nag-flex si Macho ng kanyang mga muscles na nakatago sa ilalim ng tracksuit nito, na kinahangaan ni Akami, habang siya naman ay na-disappoint dahil hindi si Macho ang akala niyang Prince Charming niya. Natutuwa si Akami at sinasabi sa kanya na kung magtatrabaho sila ng mabuti at kakain ng maraming proteins, maaari silang parehong maging super muscular bodybuilding babes, na ikinakatakot ni Habiki. Nag-aalala si Habiki na hindi siya nagkakaroon ng anumang progress dahil tumataas ang kanyang timbang sa halip na bumaba. Ipinaliwanag ni Macho na bagaman nawawala ang kanyang taba, nadidagdagan naman ang kanyang muscle kaya sa tingin niya ay nadidagdagan ang kanyang timbang. Dagdag pa nito na proper diet lamang ang tanging paraan upang makamit ang magandang katawan tulad ng sa kanya. Na-realize ni Akami na hindi talaga mababawasan ng timbang si Habiki dahil sobrang lakas nitong kumain. Nanood si Habiki at ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Ayaka, ng isang action movie sa bahay ni Ayaka. Ngunit naputo lang kanilang panunood nang pilitin si Ayaka ng kanyang nakatatandang kapatid na tumulong sa pagpapatakbo ng negosyo ng kanilang pamilya. Sa gulat ni Habiki, ang negosyo ng pamilya ni Ayaka ay isang boxing gym na nagtuturo sa mga pinakamahusay na athlete sa mundo, kung saan tinetraining niya ang mga customers dito. Habang pinagmamasdan ni Habiki si Ayaka at ang iba pang mga athlete, hinikayat ng ate ni Ayaka si Habiki na subukan mag-training sa isang punching bag. Sa gulat ng lahat, napakalakas ni Habiki at nasira niya ang punching bag, isang bagay na hindi kayang gawin ng normal na athlete. Si Satomi, isang guro sa paaralan ni Habiki, ay nag-decide na sumali sa Silverman Gym upang magpapayat. Nang siya ay dumating, nagulat siya na matuklasan na dalawa sa kanyang mga estudyante ay member na ng gym na ito. Nagpasya si Satomi na wala siyang ibang pagpipilian kundi umalis sa gym matapos makita ang dalawa. Gayunpaman, matapos makilala ang gwapong si Macho, mabilis niyang binago ang kanyang isip. Sumang-ayon si Satomi na sumali sa gym at nagsimulang mag-exercise kasama si Macho. Sinabi ni Habiki sa kanya na maganda para sa mga nakatatandang babae ang mag-exercise, na nagpapainit ng ulo kay Satomi dahil sabihan ba naman siyang matanda na. Habang pinagmamasdan ng mga babae si Satomi na nag-i-exercise, napansin nila ang isang kakaibang tan line sa kanyang tiyan at nagsimulang maghinala na si Satomi ay kasali sa ilang uri ng extreme sport. Sa katunayan, si Satomi ay isang masugid na cosplayer na ayaw matuklasan ang kanyang sikreto, lalo na ang kanyang mga estudyante. Gayunpaman, nang dumalo si Satomi sa isang anime convention, nagulat siya na makita sina Habiki at Akami na nandoon din. Lumala pa lalo ang sitwasyon dahil naroroon din ang napakalaking si Macho, nakadamit bilang Muscle King, isang sikat na anime character mula sa sikat na seryeng Lift of the North Star. Habang nakafocus lahat ng atensyon kay Macho, nakalabas si Satomi mula sa convention at nakapagpalit ng damit nang hindi napapansin. Sa kasamaang palad para sa kanya ay napansin ni Habiki si Satomi na may backpack habang umaalis siya sa convention, at maling inaakala na naroroon si Satomi upang bumili ng boys love manga, na kunwari ay totoo upang mapanatili ang kanyang secret sa pagiging isang cosplayer. Nang summer vacation na, napuno ang gym ng mga members dahil gusto ng mga ito na magkaroon ng perfect body ngayong summer na.
Ibig sabihin walang lugar para sa mga babae upang mag-exercise. Kaya inimbitahan ni Akami sina Hibiki at Ayaka sa kanyang malaking mansyon upang doon mag-exercise habang nagta-travel ang kanyang mga magulang. Sa sobrang laki ng mansion ay halos nandito na lahat, pero sa di malamang dahilan ay hindi naisipan ng mga magulang ni Akami na maglagay ng home gym. Nagpa siya ang mga babae na manood ng isang video tungkol sa home exercise na pinapakita ng isang shady lukang man na nagkataong propesor sa kanilang paaralan. Pinanood nila ang video at sinubukan ng mga babae na gumawa ng dips gamit ang mga upuan. Nagawa ito ni Ayaka ng maayos pero nang subukan ni Hibiki, aksidenteng nabasag niya ang mga upuan at humingi agad ng sorry kay Akami, na nagsasabing okay lang yun. Gayunpaman, napanood ni Hibiki mula sa isang palabas sa TV na ang mga upuang kanyang nasira ay mga antigo na nagkakahalaga ng $1,000,000 bawat isa. Matapos ang summer break-ins, nagpa siya ang paaralan na magdaos ng isang sports festival, na hindi naman nasasabik si Hibiki dahil kulang siya sa confidence sa kanyang kakayahan. Si Macho, sa kabilang banda, ay tumutulong kay Hibiki at sa iba pa sa gym sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng ilang exercise na maaring mapabuti ang kanilang kakayahan sa pagtakbo. Ngunit habang pinagmamasdan ng mga babae si Hibiki na nagwo-workout ng kanyang mga legs, napansin nila na napunit ang kanyang shorts pero masyado silang nahihiya upang sabihin ito sa kanya, habang si Macho naman ay abala sa pag-flex sa kanyang mga muscles. Dahil sa kanyang legs exercise ay hindi na siya makalakad papunta sa kanilang school kinabukasan. Sa kabila nito, ibinuhos ni Hibiki ang lahat ng kanyang makakaya upang talunin si Akami sa takbuhan, ngunit hindi pa rin ito sapat at naging second place lang siya. Sa huli, parehong natuwa si Akami at Hibiki sa kanilang mga performances. At pagkatapos ng sports fest, habang nagpapahinga ang mga babae sa sauna, nagpa siya silang magkaroon ng isang kompetisyon na patagalan sa loob ng sauna, kung sino ang makakatagal ay maaaring manalo ng tiket papunta sa USA. Sumuko na sina Ayaka at Akami dahil hindi na nila kinaya ang init sa loob. Kaya ngayon ang magkalaban na lang ay sina Hibiki at Satomi na tila hindi apektado ng init. Ang totoo ay wala na palang malay si Satomi dahil sa sobrang init kaya hindi na siya makagalaw, kaya ang nanalo ay si Hibiki. Nalungkot si Hibiki na malaman na pinahirapan niya ang kanyang sarili sa loob ng sauna upang manalo ng walang kwentang t-shirt na ibinigay niya rin kay Akami. Ilang araw pagkatapos nito, nakakita si Hibiki ng isang home theater system na ibinibenta at gusto niya ito, subalit wala siyang pera upang bilhin ito. Nakakita siya ng isang flyer sa gym na nag-aanunsyo ng isang kompetisyon sa arm wrestling na may maraming premium pera. Nang makita ito ni Hibiki agad siyang sumali, pero nag-practice muna siya kasama si Ayaka na tinalo niya sa loob lamang ng ilang segundo mula nang magsimula ang laban. Sa kabila ng lakas ni Hibiki ay wala itong epekto kay Macho, na nagpa siya na kalabanin si Hibiki. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi sapat ang lakas ni Hibiki compare sa lakas ni Macho. Pero nagulat si Macho na nagawa ni Hibiki na maging seryoso siya sa laban. Nang opisyal nang magsimula ang arm wrestling, natuklasan ni Hibiki na may dalawang babae lamang ang kalahok sa tournament, siya at si Gina, isang Russian arm wrestling athlete na tinalo ang mga lalaki na kanyang nakaharap upang maging pinakamahusay na arm wrestler sa mundo. At sa kabila ng confidence at kahangahangang track record ni Gina, hindi nagpatalo si Hibiki dahil desperado siyang makuha ang prize money. Sa sandaling hawakan ng dalawang babae ang kamay ng isa't isa ay nagsimula na ang kompetisyon. Nagulat ni Hibiki si Gina sa kanyang hindi kapanipaniwalang lakas at nanalo ito sa laban sa loob lamang ng ilang segundo. Si Gina, sa kabila ng pagkabigla sa hindi inaasahang resulta, ay hindi sumuko. Kinabukasan, lumipat si Gina sa paaralan ni Hibiki upang magaganti sa kanya sa isang arm wrestling rematch. Sa araw na iyon, sinusundan ni Gina si Hibiki sa paligid ng paaralan upang malaman ang mga secrets nito kung bakit sobrang lakas ni Hibiki. Nang hindi man lang kayang tapusin ni Hibiki ang isang pull-up dahil masyado siyang mahina, naniniwala si Gina na itinatago ni Hibiki ang kanyang tunay na lakas mula sa kanya. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Hibiki na iwasan ang baliw na Russian na ito sa buong araw, umuwi siya sa kanilang bahay at nagulat siya na pumayag ang kanyang mga magulang na hayaan si Gina na manirahan sa kanila bilang kanyang host family. Kinabukasan ay inimbitahan ni Hibiki ang kanyang mga kaibigan sa kanilang restaurant dahil sarado ang gym. Sinabi ng mga babae na masarap ang Japanese barbecue feast, na pinaniniwalaan ni Gina ay pinagmumula ng lakas ni Hibiki. Pagkatapos noon, nagrereklamo si Hibiki na napakataas ng membership para sa gym, gayon din ang gastos ng lahat ng pagkain na kinakain niya. Kaya kailangan magtrabaho ni Hibiki ng 5 araw sa isang linggo upang mabayaran ang lahat ng ito, ngunit sinabi ni Akami na pwede niyang hilingin sa paaralan na sagutin ang buong bayad sa gym at nagulat si Hibiki dahil hindi niya alam na posible yon. Kinabukasan sa paaralan, pumasok si Satomi na agad niyang nakilala bilang sikat na cosplayer na hinahangaan niya mismo.
Kinausap siya ni Satomi tungkol dito, nagmamakaawa si Satomi sa kanya na huwag ilantad ang kanyang sikreto at sinasabing gagawin niya ang anumang gusto ni Gina, wag lang niyang ikalat ang kanyang nalaman. Si Gina naman ay simple lang ang hiling sa kanya na samahan siya sa Akihabara. Tinatanong ni Satomi si Gina kung bakit niya gustong pumunta doon, at inihayag ni Gina na gusto niyang bumuo ng isang idol group kasama ang lahat ng mga babae, kabilang si Satomi. Samantala, inutusan ng isang misteryosong lalaki ang kanyang secretary na mag-book ng isang flight patungo sa Japan para sa kanya. Ilang araw pagkatapos, dumating ang misteryosong lalaki sa Japan at natatakot ang mga empleyado ng airport dahil sa sobrang laki niya. Kinabukasan, itinuro ni Macho sa mga babae ang tamang back exercise upang sila ay maging malakas para mabuhat nila ang kanilang mga mahihinang kakampi sa ML. Biglang naramdaman ng mga muscles ni Macho na may parating. Ang misteryosong lalaki na ito ay si Arnold, isang sikat na artista na parehong idol ni Habiki at Ayaka, na mentor din ni Macho nung nag-aral siya ng bodybuilding sa Amerika. Inihayag ni Arnold na dumating siya sa Japan upang makita kung may progress na ba ang dati niyang mag-aaral. Matapos mapansin ang hindi kapanipaniwalang lakas ni Macho sa pamamagitan ng pagdurog ng isang hand grip, inimbitahan siya ni Arnold sa isang kompetisyon sa bodybuilding na sinusuportahan niya. Kinabukasan, dumating ang mga babae sa kompetisyon sa bodybuilding upang suportahan si Macho, at isinama sila sa VIP section ni Arnold. Habang namamangha sina Habiki at Ayaka kay Arnold dahil sa kanyang hindi kapanipaniwalang lakas, ipinaliwanag niya na makakakuha ng puntos ang mga bodybuilder sa bawat round ng kompetisyong ito batay sa kung gaano sila kahusay gumawa ng mga pose. Labis na natutuwa si Akami na makakita ng napakaraming mga lalaking malalaki ang muscles. Sa wakas ay turn na ni Macho, nagtagumpay siya sa isang pose na napakalakas na inaakala ng buong manunood na napupunit ang kanilang mga damit, at lahat ng mga kasali sa competition ay lumuhad dahil sa sobrang lakas niya. Pagkatapos noon, inihayag ni Arnold na ang kompetisyon ay isang pagsubok lamang upang makita kung siya ay karapat-dapat, at inimbitahan niya si Macho na makipagkompetensya sa kanya sa Las Vegas. Ngunit nagulat si Arnold nang tumanggi si Macho na makipagkompetensya upang makapag-focus sa kanyang trabaho sa gym. Magkakasama ang mga babae sa kanilang summer vacation, ngunit nalulungkot sila dahil kahit saan sila tumingin ay may mga boyfriend ang mga babae at sila lang ang wala. Kinabukasan sa gym, ipinaalam ni Macho sa mga babae na mag-ho-host ang gym ng isang Christmas party na dadaluhan ng mga college students at mga sports athlete. Naisip ng mga babae na ito ay isang pagkakataon para makakilala sila ng mga lalaki at possible na kasintahan. Bilang paghahanda para sa party, nagpa siya ang mga babae na mag-exercise at magpakondisyon, ngunit si Habiki ay nabagsakan ng barbell sa kanyang ulo, at bago matapos ang araw, nagpa siya ang mga babae na magkompetensya kung sino sa kanila ang unang magkakaroon ng boyfriend. Kinabukasan sa Christmas party, nagbihis ang mga babae ng mga cute na costume upang maakit ang isang lalaki, lalo na si Satomi na nagbihis ng isang agresibong costume. Inihayag ni Macho na ang mananalo sa raffle contest ngayong gabi ay tatanggap ng 2 tiket sa isang sikat na amusement park, isang premyo na gusto ng lahat ng mga babae. Pinakita ni Macho ang mga number ng nanalo sa pamamagitan ng pagsulat ng mga number sa kanyang katawan at isa sa mga nanalo ay si Satomi. Sa kasamaang palad, lahat ng mga lalaki sa party ay kasal na, kaya nagpa siya si Satomi na ibigay ang kanyang mga tiket kay Akami, na talagang gustong-gusto ito. Plano itong gamitin ni Akami upang imbitahan si Macho na makipag-date sa kanya sa amusement park. Kinabukasan, nagpa siya ang mga babae na mag-imbestiga kay Akami at Macho, at nagulat sila na pumayag si Macho sa date na ito, at lalo pang nagulat na makita na parehong masaya ang dalawa sa date at hindi pinupunit ni Macho ang kanyang damit upang ipakita ang kanyang mga muscles. Pumasok sina Macho at Akami sa isang tolda, nagpa siya sina Gina at Habiki na sundan sila, iniisip nila na may ginagawa silang masama. Ang totoo ay nagbibihis lamang ang dalawa para sa isang cosplay event pero gusto lang talagang makita ni Akami ng matagal ang mga muscles ni Macho. Nagsimula ring ilarawan ni Akami ang kanyang pagmamahal sa mga muscles at kung paano nila hindi naiintindihan ang kagandahan ng isang tunay na macho man. Sa bisperas ng bagong taon, nagpapahinga sina Habiki at Gina sa bahay nang bigla nagpakita sina Akami upang imbitahan sila sa kalapit na shrine. Gayunpaman, nang nandoon na sila ay nagulat si Habiki na malaman na upang marating ang shrine, kailangan nilang akyatin ang isang napakahabang mga hagdan. Mayroon ding ilang mga lalaking naghahanda upang makarating agad sa shrine dahil nais nilang makilala ang muscle god na pinag-uusapan na naninirahan sa nasabing shrine. Ngunit nang malaman ng mga babae na pwedeng matupad ng shrine ang kanilang wish na magkaroon na ng boyfriend, agad silang nagkaroon ng motivation upang akyatin na ang hagdan. Pero agad itong nawala dahil pagod na pagod at mas mahirap pala itong akyatin hindi tulad ng kanilang inaasahan. Sa wakas ay narating nila ang tuktok, natuklasan ng mga babae na pagmamay-ari ng pamilya ni Macho ang shrine at nagtatrabaho siya roon bilang isang muscle priest.
Pagkatapos ng bagong taon, ipinaalam ni Macho kay Habiki at Akami na nagpaplano ang gym ng isang spring break trip patungo sa isang tropical na beach. Siyempre, pupunta ang mga babae dahil sikat ang location sa mga kabataan at ideal para sa kanila sa paghahanap ng kanilang mga boyfriend. Si Gina, sa kabilang banda, hindi makatagal sa init at agad na tinanggal ang kanyang suot. Nagpa siya ang mga babae na sumali sa beauty contest, lalo na si Akami na excited nang ipakita ang kanyang kahangahangang pangangatawan. Subalit nang magsimula na ang kompetisyon, parehong na-disqualified sina Gina dahil sa hindi sinasadyang paglabag sa mga patakaran. Samantala, na-impress ni Akami ang lahat sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang handstand push-ups. At dahil ayaw ni Habiki na matalo, nagpa siya siyang ipakita ang kanyang napakalakas na suntok. Inihayag ng komite ng paligsahan na draw sina Akami at Habiki, kaya nagpa siya ang dalawa na magkumpetensya sa isang bench pressing battle upang matukoy ang tunay na panalo, na sa huli ay nanalo si Akami sa kabila ng mga pagsisikap ni Habiki. Sa kabila nito, pinag-uusapan ni Habiki at Akami kung gaano na sila kalakas resulta ng kanilang pagsasanay, ngunit ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ni Arnold at dito na natatapos ang part 1 ng anime na How Heavy Are the Dumbbells You Lift. Maraming salamat sa panunood.